Magandang gabi sa ating lahat. Welcome to our 365 Daily Devotion. At ngayon ay patuloy natin pag-aaralan ng ating series patungkol sa Seminary Edition. At ang paksa natin ay patungkol sa Yoke of Christ. So ang yoke o pamatok ay isang kagamitang pangsaka na inilalagay sa leeg ng dalawang baka upang magsabay sila sa paghila ng araro sa ilalim ng direksyon ng kanilang amo. So ginagamit ni Jesus ang metaporang ito upang ilarawan ang buhay ng pagiging kanyang alagad. Sa kanyang panyayang "Take my yoke upon you and learn from me", pinakita niya na ang tunay na kapahingahan at kalayaan ay hindi mula sa paglayo kay Kristo, kundi mula sa malapit, masunurin at mapagkumbabang pagsunod sa Kanya. So ang pamatok ng kasalanan ay mabigat at ang pamatok ng legalismo ay nakakapagod. Pero ang pamatok ni Kristo ay madali at ang kanyang pasan ay magaan, hindi dahil wala ng pagsunod o sakripisyo, kundi dahil kasama natin siya sa paghila. Siya ang nagbibigay ng lakas, direksyon at kapahingahan. Sa pamatok na ito, hindi tayo nag-iisa. Sa pamatok na ito, tayo ay minamahal. Sa pamatok na ito, tayo ay tinuturuan ng Diyos mismo. So sabi nga sa Matthew chapter 11 verse 28-30, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at may pasan na mabigat, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin niyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, dahil ako ay mahinahon at may mapagkumbabang puso. Makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa, sapagkat madali ang aking pamatok at magaan ang aking pasan." So, sinasabi lang dito na ang paanyaya ni Jesus ay nagsisimula sa dalawang salita, "Come to me." Hindi niya sinasabing lumapit sa relihiyon, ritual o mabubuting gawa, kundi sa kanya mismo. Ito ang puso ng Ebanghelyo. Ang kaligtasan ay relasyon, hindi una sa lahat gawa. Ang buhay Kristiyano ay pakikisama kay Kristo, hindi simpleng pagganap ng tungkulin. Sa konteksto, ang Israel ay pagod sa pamatok ng batas at tradisyon na ipinataw ng mga relihiyoso. Ngunit higit pa rito, pagod din sila sa pamatok ng kasalanan, kahihiyan at pagkabigo at bigat ng buhay. Kaya sinabi ni Jesus, "Take my yoke." Ang pamatok na ito ay tanda ng pagpapalalim sa kanyang lordship. So hindi isang pagpapalalim o papailalim na nagdudulot ng kapahingahan. Bakit? Dahil siya ay gentle and lowly, hindi marahas, mapangapi, hindi gaya ng mga leader ng lehiyon, Siya ay mapagkumbaba at mapagmahal. Ang yoke ni Kristo o pamatok ay nangangahulugang discipleship, sapagkat may matututunan tayo sa kanya. Fellowship, sapagkat siya ay kasama natin sa pamatok. Submission, sapagkat siya ang nagtatakda ng direksyon. Rest, sapagkat siya ang nagdadala ng bigat. So kapag tayo ay nasa kanyang pamatok, hindi tayo tinatawag sa pagod, kundi sa buhay na may layunin. Hindi tayo tinatawag sa bigat ng legalismo, kundi sa kaginhawaan ng biyaya. So hindi tayo tinatawag sa pagtakbo ng mag-isa, kundi sa paglakad kasama niya. Ang pamatok ni Kristo ay hindi exemption sa hirap, ngunit ito ay pakikisama sa isa na nagtatagumpay sa lahat ng hirap. Kaya magiging madali ang kanyang pamatok, hindi dahil madali ang buhay, kundi dahil siya ang lakas at kasama.